Proverbs chapter 3, verse 25 to verse 26. Okay. Basahin ko na lang mga kapatid ha. Verse 25, Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. So tayo po ay manalangin. Pagpalang Ama sa langit, we thank you, O God, for this wonderful evening ng prayer meeting. Pinagkaloob niyo po sa amin. Tawarin niyo po ang aming mga maling nasabi, maling naisip, maling nagawa, mga responsibilities and duties na hindi po namin nagampanan ng tama. Bilang mananampalataya, bilang anak mo, ipatawarin mo kami. Lord, we ask for your help sa gabi pong ito, sa aming pong pag-aaral. Kayo po magturo, impart sa amin ng knowledge and wisdom sa akin, Panginoon, sa pangangaral. Ikaw po ang makita, mapuri may taas, ang mensahe mo at yung talagang kalooban mo ang makarating sa bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang mag-angat ng aming spirituality ngayong gabing ito at kasama po namin sa panalangin na ito ang alagayan po ng health ni Pastor John Julian. Marami po salamat. In Jesus' name, Amen. Okay. So, itong binasa natin, ang sabi, Be not afraid of sudden fear. Kasi may mga bagay na nagbibigay takot sa atin. Lalo na sa mga panahon na hindi naman tayo handa. Amen. Okay, class. Midterm exam tomorrow. Wala. Buti pa yun. Wala. Practical kami. Tomorrow, di ba? Oo, kasi Pwede ka pa maganda. Pero kung habang nagkaklase kayo, class, tinatamad ako, exam tayo. ayun. Yan, medyo nakakatakot. Sa mga estudyante, yan yung nakakatakot. Sa mga tulad nila na mag-asawa, ano ba ng mga nakakatakot? Ay pa, walang gas. Yung mga nakakatakot, di ba? Kasi unexpected na gastos yan eh. Pagamat parang konting bagay lang siya, pero po ngayon, ang nakita ko yung gasol doon, 740 na yata per 765. tank. Imagine that. Alam niyo, nung bata ako, ang presyo lang niya, 250. 250 per tank. Ayun, almost 500 pesos na ang tinaas since that time. At minsan, mas nakakatakot din naman. Sa mga magulang, ito yung tumatakot sa kanila eh. Yung may napapansin silang kakaiba sa anak nila. Amen. Nakita niyo si Ashley, may kausap. Sino kausap mo dyan? Ay, ba't di mo nakikita? Ano kaibigan ko? Imaginary friend. Well, kidding aside, lahat naman tayo, may mga times na dumarating yung bagay na nagbibigay ng takot at pangamba sa atin. Nag-aalala tayo. Na nagbibigay, minsan ito yung malala, yung anxiety na tinatawag. Na pag inisip natin, yung isang bagay or particular na bagay na yun or na-encounter natin, ay nagkakaroon tayo ng labis na pag-aalala or in malalim na Tagalog, nagugulumihanan tayo sa mga bagay-bagay. But the very verse na ating binasa, sabi rito, sudden fear. Be not afraid of sudden fear. At huwag niyong katakutan yung mga biglaang katatakutan. O ano pa? Neither of the desolation of the wicked. Alam nyo, minsan, bakit nga ba ganun? Ano? Minsan may isip mo parang ang unfair din ng buhay. Bakit yung mga gumagawa ng illegal? Bakit yung mga malayo sa Diyos? Bakit yung alam mong follower ni Satanas nang di nila alam? Bakit parang sila pa yung saganang sagana? Tapos ikaw na talagang follower ni Lord, bakit parang ikaw pa yung salat, ikaw pa yung hirap, ikaw pa yung kapos sa buhay? No? Now, tignan natin ha. Tuloy ko namamatay kasi itong hiniram kong cellphone eh. Sunod natin sa verse. Neither of the desolation of the wicked when it cometh, for the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. These two verses are giving us assurance. Amen. Kasi ang sabi, sapagkat ang Panginoon ang iyong kumpiyansa. Okay? Are you confident this evening na may Lord ka? Parang narinig ko kanina sa isang nag-testimony. Iba talaga pag
si Lord ang iyong sinasandalan, or parang yun yata yung narinig ko. Pero kung si Lord ang iyong sinasandalan, ibig sabihin ba nun lagi ka nakahiga? Hindi ka naman makakasandal kung hindi ka nakahiga or nakadantay, di ba? Di ba? Gumanyan ako. Kay Lord ako nakasandal. Bagamat yun ay parang idiomatic expression. Pero papansinin natin, kay Lord ka nga ba sumasandal? Itong verse na to, binibigay lang naman ito is assurance. Na baka ikaw at ako kulang na. Okay? Kasi ito yan eh. Kung sino man meron ng pinakamalakas ang loob at pinakamatapang na tao sa buong sanlibutan, yan ay walang iba kundi yung mananampalataya. Amen. Kasi kakampi mo ang Diyos kamo di ba? Pero bakit na ikaw nakakampi ng Diyos kuno o kamo? Ang sa mga bagay na mabababaw pa lang, nag-aalala na. Well, di ba naman maaalis yan? Kaya nga ang Panginoong Kristo, nung tinuturuan niya yung mga disciples, yung mga mananampalataya ng kanyang panahon, di ba sabi niya, ano ba namang iniisip nyo? Tingnan nyo ngayon mga liryo. Wala naman nag-aalaga sa mga yan. Hindi naman yung mga walang tumitingin dyan. Pero tingnan nyo. Di ba lumalaki sila? O tingnan nyo yung mga ibon. May nagpapakain ba dyan? Wala. Pero bakit lagi kagabi nga yata, habang nanonood sila ng TV, ako nanonood ng Inakay. Inakay ng ibon. Tapos yung inakay ng ibon na yun, ganun palang ibon. Talagang meron silang tendency, meron silang knowledge na protektahan yung kanilang nest. Gumawa muna ng nest, tapos nangitlog yung ibon, tapos may lahat ng klase ng ibon, inatake yung nanay ng ibon. Pero ang kagulat-gulat na napansin ko, yung tatay na ibon, nakikipaghalinhinan ng paglilimlim doon sa mga itlog. Buti pa yung ibon, responsable yung tatay. Pinapanagutan no? Halinhinan siya. Habang naisip ko, ang galing ng Diyos talaga, no? Imagine mo, wala namang nagturo sa mga ibon yun ng ganong logic ng paglilimlim. Pero alam nila. Nagagawa nila. Before the incubation is invented, alam na ng ibon yung ganong logic. At nalilimliman nila, at ang end up ng aking pinanood, nakawalong itlog siya, pero nakain ng kalaban yung isa. Yung isa naman natapakan niya nung may umatake. Pero ang ginawa ng tatay na ibon, pagdating niya basag yung isa, inamoy-amoy muna ng tatay na ibon yung basag na itlog. And then, nung inamoy-amoy niya, wala na. Kinuha niya yung mga shell, tsaka niya tinapon. Wala nagturo sa ibon. Pero ang ibon, kayang pangalagaan yung sarili niya. Di ba sabi ng Panginoon, paano pang kayo? Hindi ba't mas importante kayo sa kanila? Guys, mga kapatid, sa gabing ito, pag-aralan natin simpleng mensahe lang. It's about security. Our security is the Lord. Our security is the Lord. Like me, ako rin naman, itulad nyo rin namang warrior. Dapat nga, warrior daw, di ba? Hindi warrior, warrior. Pero minsan si warrior nagwo-worry. Lalo na pag nakatingin siya sa wallet niya. At kulay orange lang ang nakikita niya. Panalo. Di ba? But try to imagine guys ilang piraso ng papel nagbibigay na ng pangamba sa'yo. Amen. Paano pa yung mga mabibigat na bagyo ng buhay? Money is a common problem. And the problem about money never ends unless you are super rich. Like the seas and the ants. Puro inchik na nga sila. No? But try to think of this. Assurance or security gives more confidence. Siyempre, pag ikaw ay gaya nga ng babae, ba't nagtatanong yan? Love mo ko, love mo ko, love mo ko. Kahit ilang beses mo na sinabi, ayaw nila tigilan nakakatanong yan. Bakit? Kasi naghahanap sila ng assurance. Naghahanap sila ng security at gusto nila makatiyak na talagang love sila. Pero kahit sabihin mo pa, magtatanong uli yan. Kasi minsan gusto lang naman nilang marinig. Amen. Di ba? Tawa-tawa yung mga babae. Palibasa, tunay. Yari na naman ako mamaya. Okay.
bago natin tatanggapin, papapasukin or i-accept ang isang bagay. Di ba may dumadaan yan sa ating tinatawag na personal security scanner. Bagamat bumabaw na ang tao ngayon kasi ang tao ngayon we judge by profile picture, not by attitude. Amen. Amen, lakas maka-amen. Ay, totoo. Di ba? Siyempre, pag nakita mo, profile picture, maputi, kinis, accept. Pag nakita mo, tigyawatin, negra, delete. Yawa. Pero pag nakita mo, artistahin, ang kinis. Hindi mo alam, bading yun. Confirm ng confirm. Why? Because, kahit anong security scan mo, still we look at the looks. Parang Kristyano. Kahit anong sabihin natin security, pero pag nakita mo yung magpi-please sa mata mo, yun pa rin tayo. I'm not talking about love life or opposite sex. What we are talking about is what we are following. Sa church na ito, sabi ko nga basta tiwala lang, umira lang ang pagmamahal sa isa't isa, walang payabangan, pantay-pantay tayo rito. I don't want you to feel na parang ako ang boss nyo. Hindi ganun eh. Sa Diyos dapat ang papuri. Hindi rin ako ang amo nyo. Hindi rin ako ang Lord nyo. Leader nyo lang ako. Pero hindi ako si Lord. At layo namin. Pero sa kabilang banda, lahat tayo, naghanap tayo ng security. Gusto kong magkaroon ako ng security na itong mga member na to, itong mga mananampalataya, ito magiging loyal sa church to. Pero ang tinuturo ko naman talaga rito is maging loyal kayo sa Panginoon. Kasi pag loyal kayo sa Panginoon, magiging loyal kayo sa church. Kayo gusto nyo magkaroon din ng security, di ba? Minsan, mag-iisip ka, ano nga ba yung pwede kong gawin? Kaya lang, ito sa hinahanap natin mga security, sino ba dyan ang hindi magpipail? Amen. Kahit boyfriend mo, nagpipail yan eh. Amen. Kahit asawa mo, nagpipail yan eh. Kahit pastor mo, nagpipail yan. Oh, marami na nga. Pero, patunay lang na may isa lang dapat tayong kinukunan ng ating seguridad. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kasi pag ang Diyos ang seguridad mo, walang palya ang seguridad mo. Kaya sa gabing ito, our security is the Lord. Number one, bakit ang Panginoon ang dapat nating seguridad? Number one, because it protects us against true enemies. Dahil pinoprotektahan tayo ng Panginoon sa mga tunay na kalaban. Maraming kalaban. Pero yung iba, kaibigan mo. Hello! Naramdaman nyo lang mapag-tradeoran. Amen. Maraming beses. Naramdaman nyo lang mahudas kayo. Amen. Oh, di ba? The very people you trust and the very people you thought with you are actually not with you. Kaya nga sabi ng Bible, it is better to put confidence. Di ba? O yun. Masyadong kabisado nila yung verse na yan. Ginagamit nila yan sa mga kaibigan nila. It's better, di ba? Than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord. Pero kahit sinabi mo yung verse na yan, nagtatrust ka pa rin naman sa tao. Amen. Di ba? Di ba pa rin naman maalis sa sarili mo yun? Ganito kasi, hindi, dapat sa Diyos lang magtiwala, sa Diyos lang magtiwala, sa Diyos lang magtiwala. Pero kahit sinasabi mo yan, hindi mo pa rin maiwasan magtiwala talaga eh. Kasi sa mundong to, pag hindi ka nagtiwala rin sa tao ng kahit konti. Ang verse po ko kasi na yan, mga kapatid, hindi niyan tinutukoy na huwag ka magtiwala sa tao. Ang tinutukoy ng verse na yan ay kung meron ka mang paglalagyan ng pinakamalaki mong tiwala, Diyos dapat yan. Amen. Gaya na tayo. Kung wala tayong tiwala sa isa't isa mahirap yan. Diba? Kung wala akong tiwala sa inyo, di yung bag ko lagi nandito yan.
Baka mamaya, ay kupitan niyo ko eh. O, di ba? Ganyan ang mga walang tiwala sa isa't isa. O. Pero tayo, church, hindi pwede. Kasi nandito yan, no? Saan ba yun? O. To walk together in Christian love to strive to the advancement of this church, holiness, comfort, and to reward sportive, blah, 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 blah. Basahin nyo na lang. Pero nandyan yan. Ito. Watch over one another in brotherly love to remember each other in prayer. Amen. Church covenant yan. Diba? Now, ang tamang interpretasyon sa verse na po na yon, sa Diyos ang pinakamalaking tiwala. Magtiwala ka sa tao, kasi kailangan yan eh. Eh kung ikaw wala kang tiwala, nag-basketball kayo, edi ikaw lang na ikaw shumot. Sa'yo lang lagi bola. Oh. Bakaw. Oh, bakaw ang tawag sa'yo doon. Oh. Kaya nga kung iisipin natin, mga kapatid, yung security po natin, walang ibang dapat paglagyan maliban sa Diyos. Kasi pag hindi pa nilagay sa Diyos ang iyong security, your security will be breached anytime. Amen. Oh. Ayun yan, no? Sabi dito sa Isaiah 54 verse 17. Kaya lang marami na naman nagro-wrong interpretation itong text na to. Sabi dito, no weapon formed that is formed against thee shall prosper. Alam niyo ba na sa Israel ito? Sa Israel to. Pero meron yan. Alam mo, ikaw gagamitin mo. Pag may kaaway ka, gagamitin mo yan. Sa Israel yun eh. Oh, sabi dyan, no weapon formed that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Pero pastor, di ba tayo naman consider a servant ni Lord? Yes! Kaya pwede rin natin gamitin ito. Pero, ang problema kasi natin, nakikipag-away tayo, tapos gagamitan natin ito. Lalo na kung ikaw no, away trapiko. Kinat ako eh. No weapon formed against me shall prosper. Pakipagbanggaan ka ngayon. Oh. May baret. Hindi, di puputok yan. Sabi ng Bible, no weapon formed. Pero sinabi din ng Bible, be wise, not be stupid. So come to think of it, it protects us against true enemies. Sa mundong ito, dapat nating makilala na walang ibang tunay na kaaway kundi si Satanas. Kahit sinong tao ang kaalitan natin, lahat ng mga taong yan ay hindi po tunay na kalaban sapagkat meron lang Satanas sa likod niyan. Tsaka, ang sabi, di ba, fight the good fight. Amen. But sometimes we are fighting the wrong fight. We are fighting the bad fight. Well, in fact, the Bible tells us to fight not the bad fight, not the wrong fight, but the good fight. The good fight of faith. Ang sabi, lay hold on until eternal life. O panghawakan mo yung buhay na walang hanggan. Dito, sa mangyayari, patutsadyahan, patutadyahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, unfriend nyo na, block nyo na. Lahat ng nag-ano doon. Sabihan nyo na rin yung mga nagpaparating sa inyo, hindi na po kami interesadong pakinggan kung ano man ang mga sinasabi. Kasi gusto na po namin manahimik. We want peace, and peace will not come until you stop talking about the problem. Kung sila bato ng bato, at least ina-apply nyo ang pagbinato ka ng bato. Patayin mo ng tinapay. O nga, pastor, pero yung sa akin, yung tinapay ko may bubog sa loob. Granada, may katakas lang siya. Sabi ni Clyde, patayin mo ng bato, hagisa mo ng granada. An eye for an eye, and a tooth for a tooth, pastor. Yung sabi ng Bible. Pero mga kapatid, lagi nating ititignan na yan, ganun ba ang tamang reaksyon ng mananampalataya? If those people cannot show you the way of a Christian, then you show it to them. Ito ang Kristiyano, kahit binabato, tuloy lang sa laban.
Hindi pa dadala sa salabit-sabi ng tao. Lalo kung di naman totoo, di ba? Kung ba't ako pagpapadala dyan? Oh. Tingnan nyo nga yan. Yung true enemies ay i-reveal ng Diyos. At kung siya yung security mo, sino tatalo sa'yo? Hindi mo kailangan ng solid evidence, kailangan mo solid God. Amen. And the solid God is the best evidence you can have. Kaya tingnan natin ito, our security is the Lord. It protects us against true enemies. But sometimes the problem is, You are the enemy. you are the enemy. Sometimes you are the enemy of God. Why? Because you are keep on justifying the wrong. You keep on justifying the sin, Amen. which is not actually helping anyone. Hindi nakakatulong sa'yo, hindi nakakatulong sa kahit na kanino. Binabound mo lang ang sarili mo. Amen. Hindi mo, sige, sabihin natin, hindi ikaw yung kaaway. Pero tropa mo naman yung kaaway. Close pa kayo. Best friend mo pa. Nakadamputakte. Best friend mo pa yung kaaway. At nagpapadala ka pa sa best friend mo. Kamukha na kayo. Ha? Mga kapatid, tingnan po natin. Kung ang mga bagay ay karnal, ano gagamitin mo? Karnal din. Pagka mga bagay ay karnal, gamitin mo ay ang spiritual na paningin. Ano yun, pastor? Ano yun, pastor? Spiritual na paningin, sabi mo eh. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig natin sabihin is, act based on what you learn from the Bible. Amen. Ito, challenge ko kay Brother Joshua, bro. Ipakita mo sa kanya kung ano yung natutunan mo sa Bible. Na mismong natutunan mo sa kanya. Dahil by the end of the day, alam nyo, hindi ito pagalingan ng litanya, pagalingan ng bato. Pagalingan ito sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang bahalang magtanggol dun sa tama. Okay? Number 2. Our security is the Lord. It protects against true enemies and it provides without the expense of important things. Amen. Pag ang Diyos po ang iyong seguridad, magpo-provide po yan ng hindi mo nasasakripisyo yung mga mahalagang bagay. Ano yung may maganda mong trabaho at marami mong sweldo kung di ka naman nagsisimba pag linggo. Amen. Sabi nga sa inyo, may muntik akong pagalitan eh. Kasi ando na eh. Busy ka, may work ka, nag-aaral ka pa, okay. Kaya lang bakit lagi talaga yung linggo yung itatapon mo at isasakripisyo mo? Eh hindi naman sa iyo yung araw ng linggo para pakialaman mo. Why is it most of us Christians are getting the hard time to get that? Bakit ang hirap para sa ating unawain na yung linggo? Hindi sa atin yan. Sa Diyos yan. Unless you give it to the Lord, you do the actually, hindi nga dapat responsibility ang pagsisimba eh. It is the delight. It is the enjoyment of a Christian. Not a responsibility, not a duty. Kaya kasabi ni Pablo, di ba? Hindi nyo kami dapat pasalamatan at bigyan ng ano dahil ginawa lang naman namin yung dapat namin gawin. Oh. Pero ang hirap sa maraming mananampalataya na unawain na ang linggo ay hindi dapat pinapakailaman. Una, kasalanan. Diba? Sabi, let us not forsake the assembly of ourselves together as the manner of some is. Huwag nating pabayaan na pagtitipon gaya na ginagawa ng iba. Sabi pa ng utos ng Diyos ha? Sa 10 Commandments, kasama to ha? Ano yun? Remember the? Sabbath. And keep it? Holy. Holy. Tapos nasa pool. Imbis na magsimba. Nasa trabaho, imbis na magsimba. Bakit ang hirap isaksak sa kokote natin na yung linggo ay sa Diyos at huwag dapat pakialaman? Ayun nga, sila tuturuan ko pa yun eh. Umuuwi pa eh. Pag Sunday dapat Sunday dito ka hanggang dito tapos ang gawain. Dito, nakasanayan na yan eh. Sa ibang church, hindi kasi pinapractice yun. Basta naka-morning service na, uwian na yan. Well, hindi po ganoon. Kasi Sunday is of the Lord. Sunday is of the Lord. Ano ba sinabi?
Sabbath day. Hindi Sabbath hour. Let me tell you that. Sabi ko, remember the Sabbath day. Dapat ko 24 hours a day, di ba? Oh, kalahati na nga lang. Wala pa nga 12 hours yung ating morning and afternoon eh. Tapos kakalahatiin pa, uuwian pa. Oh. Now, tignan natin ha. Sabi po diyan sa Matthew chapter 6 verse 8. Chapter 6 verse 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before you ask Him. Tingnan nyo. Alam naman ng Ama, bago natin hingin yung mga bagay eh. Alam niya ang kailangan mo kung kailan at kung paano. Pero bakit pinipilit mo siyang unahan? Know what I'm saying? Amen. Tingnan mo. Kahit saan mo ilagay, pag di unan, Diyos may hangganan ka eh. Pagpalit mo yung trabaho mo sa linggo. Magtatrabaho ka kahit linggo. Tingnan mo, kapos ka pa rin naman, di ba? Amen. Oh, 100% ng kinikita mo sa'yo, huwag ka mag-tithes. Bakit kulang pa rin after? May hangganan eh. Di ba? How come that we call ourselves Christian when we cannot trust God with our finances? Hindi, kasi Panginoon, naunawaan mo naman yan. No, it doesn't work that way. 100% is always lesser than 90. Trust the Word of God. Amen. Kaya nga natutuwa ako dun sa mga talagang strictong nagtatights. Kahit alam kong pa 20-20 pero quick lang siya. Pero hanga ako sa taong to. Sabi ko. Mas okay pa nga yung tingin ko sa kanya kaysa doon sa nagbibigay ng ube at saka ng dilaw eh. Kasi yung dilaw, alam ko naman, bariya-bariya nyo lang yun. Yung ube, alam ko, sobrang konti lang no compare sa kinikita niya. Pero itong taong to, si Betty Boy. Ayan, boy siya, nalaman niyo na. Natutuwa ka sa kanya kasi consistent siya doon. Consistent siya doon. And take note. Hindi nagbabago yun. Kahit wala. Hindi, ito yung pastor, kahit meron yun din. And yun nga, hindi naman siya nagkakameron. Pero kahit hindi siya nagkakameron, tuloy siya doon. How can we put it sa security ng Diyos? Alam nyo, ang Diyos kasi, meron siyang pattern kung paano tayo susunod. Pero yung pattern na yun, ayaw natin. Kasi gusto natin yung komportable sa atin. God's pattern will not be always comfortable. Wala na pong faith kung komportable ang buhay, di ba? Sinalo ko, yari ako pag bumagsak to't nasira. Wala nang faith kung komportable lagi ang buhay. How can you trust God's provision when there's nothing to provide for? Diba? Oh, gaya nito. Yung AGBBC Dasma, bakit nakapagpatayo ng ganon in their 22nd year? Dahil ba mayayaman ng miyembro? Ito, Amazing Grace ka naman eh. May mga anti-tithes, anti-first fruit. May mga pro. Sa Dasma? Hindi. Amazing Grace Family and some families. Yung ano ba kita? Sabi ng mga anti, hindi naman totoo ang first fruit eh. Kasi ganito yan eh. Ganito dapat ang practice. Kasi ang first fruit, Old Testament yan. Something like that. Ngayon, ang Amazing Grace na nagpatayo na ng ganung building by first fruit. Pag pinagtabi mo yung building nung hindi nagpe-first fruit at nung nagpe-first fruit, alayo eh. I'm not comparing churches, but I am comparing faith. Ang first fruit kasi battle of faith ito eh. Amen. Battle of faith ito. Bakit ka mag-aano ng kayang-kaya mo? Saan ang faith mo doon kung kayang-kaya mo? Diba? Kung kayang-kaya mo, hindi faith yun. Kasi walang effort sa'yo na walang mawawala, walang mabigat eh. But first fruits, ito, hindi naman kasi ito yung highest kasi ang highest pa rin yung sacrificial. First fruits are just a good pattern sa mga churches para ipakita at magkaroon ng mga malaking may accomplish. Hindi po kaya ng tithes
ang ganong kalalaking property. Actually, ang dasma, hindi lang sila first fruit, lumagpas pa sila. Yung iba doon, nag-sacrifice na talaga. Kaya nga pag ako'y nakapagpatayo ng ganon, hindi ko sasabihin, pinaghirapan ko to. Uto, anong pinaghirapan mo? Diyos yan eh. Hindi ko pwedeng angkinin ang gawain dahil sa Diyos yan. Oh, atas ng miyembro yan, pastor. Hindi rin. Bunga lang ng pananampalataya. Laging yun ang ating tinitingnan. Kaya naman tayo nag-first fruit dahil doon, di ba? Amen. Now, if we cannot trust God to provide for the things we need, and we will sacrifice the important things for that needs, then imagine what God can do. Ano pang gagawin ng Diyos sa'yo kung ginawan mo na sa sarili mong paraan? Remember, God is our security and He will provide when the time is right. Tignan nyo, saan ba naman kayo nakakita na ang church ang offering lang 1,000 plus tapos nag-outing pa ng private pool? Saan ka nakakita nun? Saan ka naman nakakita? Magpapatayo pa sana. Naudlot lang. Ang average tithes and offerings, 1,000 mahigit lang. Minsan wala pa. Kahit maghanap kayo, walang maglalakas ang loob na gano'n. Tignan mo, pastor, kaya nga nagkagano kasi nilakasan mo ng loob eh. Eh kung ang pag-prepare naman ng building natin ay kapalit ay ilang kaluluwa, eh sulit na rin. Sulit na rin. Pero wag kayo maglala, hindi pa naman tapos yung istorya doon sa lupa. Medyo gusto ko lang manakot na. Ano ba naman si Baril? Isama ko si Baril na may dalang baril, o di ba? Oh. Ayos na. Pero tingnan natin ito ha. Tingnan nyo. Kung ang Diyos ay hindi natin kayang pagtiwalaan mag-provide at pababayaan natin siya sa gitna ng provision na yun, anong i-expect natin? Masosolve yung problema by our own? Oh. A lot of people tried but they amazingly failed. Oh. Ayan, no? Mga kaibigan mo, siya na nagsasabi ngayon, mga kaibigan mo, they all settled for unmarried marriages. Eh, buti nga yung isa nagpakasal na. Pero hindi pa rin naman yun, di ba? Amen. Wala na, hindi mo na mababalik kasi yung nauna anak bago kasal eh. Which is trending right now. Mga artista, una anak bago kasal. Kasal lang laging, kasi ang dahilan maghihiwalay din naman, huwag na magpakasal. Diba? Maghihiwalay din naman, huwag na magpakasal. Mag-ano na lang, gumawa na lang ng buwan ng anak. Young lady, young man, cannot even trust God for their relationship. That's why they do not want to get married. Kaya nga ako, kasal na eh. Kasi pagkakasal ako eh. Hindi pa pwede. Kaya, a day that wait na lang tayo. Amen. Oh, shall renew their strength. Kaso, imbitahan nyo na ako. Baka pumayag to. Imbitahan nyo na. Kaya, balbas na ako rito. Kaya nagpaahit ako eh. O, tinan mo. Mati ni idol na naman ako. Hi, Shaira. Joke lang. Kidding aside. Third point na lang. Kung ano-anong kalokohan na sinasabi ko eh. Our security is God or is the Lord. Number 3, because God prioritizes with extreme care. Amen. Alam mo ang Panginoon pag nag-ingat siya. Ito nakaka-touch itong verse na to ha. Ito yung ang Panginoong Hesukristo, nasasaktan na siya sa nakikita niya sa Israel. Matthew chapter 23, verse 37 to 39. Matthew chapter 23, verse 37 to 39. Ang sabi rito, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee. Sabi ng Panginoon, O Jerusalem, ikaw na pumatay sa mga propeta at binabato sila na pinadala sa iyo. Yun yung mga nagpipreach yun ha. How often I would have gathered thy children together, even as a hen gathered her chickens under her wings, and you would not.
O ganyan sinasalarawan ng Panginoong Yesus ha. Behold, your house is left unto you desolate. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Sabi ng Panginoong Kristo, lahat ng pinadala kong preacher, lahat ng prophet, lahat ng mga ngaral, bakit pinapatod sila sa bahay nyo? Ayaw yung papasukin, ayaw yung tanggapin. You keep on rejecting God's love. Tapos kung ginamit sa larawan dyan, alam nyo, ang Diyos ganun mag-ingat. Kung paano niyong pangalagaan ng isang inahin yung kanyang mga sisiw. Na binabalot niya ng kanyang pakpak. Meron akong nakita noon, nakapost. Nagkasunog. Yung manok, skeleton na lang. Nakabalot pa rin sa mga itlog niya yung pakpak niya. Pero yung manok, tostado siya. Buto na lang siya. At yung mga itlog niya, ando pa rin. Siyempre, ano na yun? Hard-boiled na yun. Hard-boiled na yun. Wala nang magagawa rin. Hard-boiled na yun. Pero yung skeleton ng manok, nakabalot pa rin yung pakpak niya doon sa mga itlog. Anong ibig sabihin nun? The mother chicken has the ability to escape the fire but chooses to stay and protect her children. Ayun ang ginamit dito ng Panginoong Kristo na pansalarawan sa kung paano pinaprotektahan ng Diyos ang kanyang bayan. The same as you and me. Ganyan tayo ingatan ng Diyos. Ang Diyos marunong mag-ingat. Ikaw lang hindi. Amen. Ingatan ka naman ng Panginoon. Yung problema sa'yo, hindi ka nag-iingat sa sarili mo. Amen. Yes, God cares, but still you made the shots. Ikaw pa rin yung nag-decide ng mga daang tinahak mo. Yung mga miyembro ko na wala, na puro may anak na ngayon, I cared for them. Naalala ko, hinahatid ko, pinapakain ko, sinusundo ko. Kahit nakamotor ako, kamukha si Manny Pacquiao. Tinatagaytay pa, pinapakain ko yan, ginagastusan ko yan. Kahit wala akong pera, minsan, bibili ka ako ng pansit kanto, pero pag galing din ng school, may merienda yung mga yan. Iniwan din nila ako. Mutsumapi na lang natira. Hindi sumawa kasi. Hindi kasi sumama sa Tagaytay. Busy kaya yata nun eh. No? Hindi talaga ako kanina. Hindi talaga ako. Hindi ako may kasama sa kanila. Tama, siya na lang natira. Ayun, nandun sila mga buntis. Nagtatabaan, may mga anak. Siya na lang natira, dalaga, fresh, Papa Rebond. Iniwan nga lang. Pero, masaya nandito sa church. Di ba? Hindi naman iniwan. Hindi, ikaw nagsabi kanina, may balak pa ba bumalik? Wala naman ako sinabing hindi ba balik. May balak pa bang bumalik? Di ko alam kung may balak pa bang bumalik. Narinig ko yun eh. Kung may balak bumalik yung taon. Oo, ngayong taon. Malay mo sa susunod na 20. Oo. Okay natin. Tapos nakapaghintay ka. Nakasilip si Mapi rito kahit skeleton na siya. Anyway, kidding aside. Alam nyo, grabe ka iningatan ng Panginoon. At grabe siya nag-iingat sa'yo mula ulo hanggang paa. Just try to imagine. Dami mo ng kalukuhang nakita niya eh. Naalagaan ka pa. Amen. Amen. Kung magre-rekwento lang ang Diyos ng mga utang mo sa Kanya, na kalukuhan mo eh. Lahat tayo, ang sarap nating ilibing, tama? Amen. Pero naman tayo, eto, nagpe-prayer meeting pa. Saya, di ba? Why? Because God cares about you and me. Mga kapatid. Lalo na sa mga desolate, mga devastated. Oh, di ba? God lead you to another church. Oh, may gulo dyan. Oh, dito kayo. Mahirap yun. Yung iba, hindi na, ginaguide ng Panginoon, ayaw pa sumama eh. Oh. Sabi pa naman, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. Matandain ako sa mga verse eh, hindi lang sa mga numbers. Hindi ko magbanghay minsan kung anong book, anong chapter, verse yan. Pero pupapasok sa isip ko yan, mga talatang quote natin. Kaya minsan nagkakabaligtad. Okay? Dalawa kasi ang hindi ko matandaan lagi. Names and numbers. Yan. Yan ang dalawang hindi ko natatandaan. Alala ko nun, si Papa, share ko lang muna. Si Papa, nataya ng ending yan nung araw eh. Sa akin pababayaran. Tapos si Jojo, bayaran mo yung ending ko. 2 zeros,
46. Yan yung dalawang numero niya. Alala ko na kasi yung time na natayaan ko 4076, hindi 2046. Tumama yung 46. Tuwan-tuwa si Papa. Punta doon sa nagpa-ending. Di ba tinayaan ng anak ko 46? Yung 46, 76 to. Yung pangalan mo, 76. Binugbog ako ni Papa. Sablay ako ng tinayaan. Wala di ko natandaan kasi talaga yun sa numbers. Pero, ako, tinitignan ko rin sa sarili ko, paano ako iningatan ng Panginoon for 11 years? Maging pastor ako. At sana maging pastor pa rin. Mamaya, umamin na ako bigla. Minsan na iisip ko, bakit kaya ako binigyan ni Lord ng mga ganong tao? Bakit sa akin pinasa? Ang dami naman church dyan. Bakit sa church kong maliit nilagay? Isip ko rin. Bakit yung problema ng bigating pastor? Papasanin ng isang pogi lang pero hindi. Bakit papasanin ng isang pastor lang? Pastor, basta like papakasimpleng pastor lang. Anong meron ako para pagkatiwalaan ng ganong problema? Ay baka hindi naman problema, baka naman talagang coronavirus. Baka naman talagang tinitesting sila, tinitesting din ako. Both ways. Kaya naisip ko, Lord, ikaw na mag-iingat. Lagi kong prayer sa tanghalian to, kahit anong kinakain ko. Ingatan niyo po mga taga-church. Ingatan niyo po yung mga nagwo-work. Ingatan niyo po yung mga papunta mamaya sa gawain. Kung may gawain man. Ingatan niyo po yung mga taga-church. Minsan double mention ko pa. Ewan ko lang kung I get the same prayers. Hindi ko lang alam. Ayaw. Pero nakikita ko sa church natin, nahalagaan talaga tayo ng Panginoon. Through the years. Ayaw ko lang kantahin. Pinahalagaan tayo ng Panginoon itong church ito actually. A lot of people left, but still it survived. Amen. We're down to almost nothing. But still it survived. Amen. It closed down by the government. But still, it survived because we escaped. Magaling. And I put Eileen in the trunk of the car. Miss ko si Green. Doon ako sa compartment ni Green eh. Nilagay ko si Eileen sa trunk ng kotse para maka-attend. Kaya, hindi ko sasabihin survivor ako kasi sabi ng Bible, hindi ka survivor, conqueror ka. Amen. Kaya mga kapatid, kung ano naman yan sa gabing ito, let God be your security. Ang Diyos po ang sandalan natin. Hindi yung baril, hindi yung lawyer, hindi yung kung sino-sinong si Tulpo. Pinagkakakitaan lang tayo nun. Sa 1,000 sumbong ko doon, wala pang inaksyonan yun. Ang puro sumbong ko doon, Water District ng GMA, Water District ng GMA, Water District ng GMA. Kasi po, yung security natin, kahit sino yan, kahit ano yan, pag hindi si Lord yan, wasak yan. Amen. Yan po ang simple nating conclusion. If God is not your security, then you must be worried. But if God is your security, then there's nothing to worry about. Tayo po'y tumayo, tayo po'y panalangin. Let's pray. Maraming Diyos sa langit, we thank you, O God, for giving us the security and assurance, especially in salvation. At the same time, kahit po, after ng salvation, ay may security pa rin kami mula sa inyo, na kayo po mag-iingat, magpoprotekta sa bawat isa. Lord, we don't ask for perfection ng buhay namin, pero tulungan niyo po kami na laging mabasa ang sitwasyon ng tama, laging tignan ang dapat tignan, laging ayusin, Panginoon, ang aming pananampalataya, at laging sandalan, Panginoon, ang seguridad na ibinibigay mo at hindi ng sino mang tao. Tulungan niyo po kami sa aming napag-aralan ngayong gabi, that you will be our security, nothing more and nothing less.
lalo na po sa aspeto ng aming mga buhay, ay kailangan po namin ng masasandalan at walang iba kundi ikaw yan, O Diyos. Salamat po sa gabing ito. Sa church po ngayong gabi, pray kami for Pastor Jun Julian, his complete healing, his recovery, and finances, Panginoon. Mabayaran po nila maging yung ospital. We pray din, Panginoon, sa problema po, Panginoon, ng bawat mananampalataya. We pray ko rin po, Panginoon, ng Grace San Jose. We pray for your comfort. We pray for your provision. We pray for wisdom. We pray for clarity of mind, Panginoon, ng mga taong involved upang maging malaya na po yung church na yun sa problema and makonquer po nila si Satan na kanilang kalaban sa mga oras na ito at magbalik po yung dating sigla at saya, simbahan doon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, itong mga pinalaga mo sa akin nandito. Ikaw po magbigay ng wisdom on how to treat them, how to take care of them habang nandito. At ikaw rin po, Panginoon, na nakakabatid ko ano po ang aming mga dapat gawin. May the best happen, Panginoon, especially when we follow your guidance. At yung mga kalooban mo, Panginoon, ng aming inuna at sinunod, ay tsak hindi po kami mapapahamak. Kaya tulungan niyo po kami that we use faith and nothing else pagdating po sa usapin ng Kristyanismo. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magturo sa amin sa mga ganitong gawain sa prayer meeting, sa linggo, sa aming paglabas, paghayo. I-bless niyo po kami. Dalayan ko po na gamitin niyo kami para magligtas kayo muli ng kaluluwa dito sa Altacherra. Nagpe-pray ko rin po, Panginoon, ang iba pang mga prayer concerns, lalo na po yung sa lupa. Hindi po namin alam ang kalooban niyo, but we are praying for the best mangyari. Mabawi po namin yung pera, kung di man, ibigyan niyo po kami ng wisdom sa dapat gawin namin doon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, yung mga tao doon, mga kilala sa inyo, at mabigyan po ng linaw yung sitwasyon at talagang kahihinatnan ng lahat doon. Ikaw rin po pinapanalangin na namin sa aming pagnanais, pagdidesire na makapag-church outing by December. Ikaw po magbigay ng magandang lugar, mag-provide ng pangangailangan, at magamit sa inyong kaluwalhatian. At magamit po kami para mabahaginan yung mga tao, yung caretaker, at yung mga namamahala dun sa pool para kahit simpleng outing lang, maging makabuluhan dahil nakapag-abot kami ng kaluluwa sa inyong paanan. Tulungan niyo po kami sa mga darating panggawain, maging sa reporters sa Sunday, sa preaching para sa Sunday. And we also pray for our country, for Israel, para na rin po, Panginoon, sa provision nyo, sa mga may sakit, sa mga may problema, sa mga churches na nangangailangan ng pang-upa, pambayad, pangangailangan pa sa mga gamit, Panginoon, ng gawain mo. Tulungan nyo rin po, mga magpe-pray ngayong gabi. We pray for those people na wala ngayon. Kasama po namin silang mananalangin, ipapanalangin namin sila, O Diyos. Tayo po, salamat in Jesus' name. Amen.